sa tindahan na nagsisisigaw at yun daw pong aso ko, pinatay daw yung kanyang mga manok. Paano nga po makakapunta yung aso doon? Wala naman pakpak yung aso ko para lumipad at kainin yung manok niya. Kumuha ng bote ng Red Horse na malaki, ipapalo sa akin. Muntikan mo na daw, batukan. Totoo ba to? Hindi po. Alam mo, Jason Rebecca, nuknukuan ka ng sinungaling eh. Pagkakamali mo, ngayong taon na to, nandito ko. Sa harapan ko, papaluin mo ng bote. Magpakalalaki ka, Jason Rebecca. Sabi po nung taga-blatter doon, hindi na daw kami pwede magpa-blatter at nauna na daw itong lupon na to. Kapitan, ang punto rito, tinanggihan nyo muna, tsaka nyo tinanggap. Dapat po, hindi tinatanggihan kasi residente nyo to eh. Tama po, Kapitan? Konting paliwanag lang po. Ganito po kasi. Kap, kanina ka pa nagpapaliwanag. Ang dami-dami mong satsat. Hindi ko maintindihan kung sinasagot mo yung tanong namin. Hindi. They are not elected officials. They are appointed. Appointed by you. So kung may isang taong responsable or responsible tungkol dito sa tao na lupon na to, di ba dapat ikaw? Hindi kayo pwedeng mamili ng demanda na inyong tatanggapin. Yung bawal po yun sa pagtanggi, nagampanan ng kanyang tungkulin dahil hindi niya tinutupad ang batas ng gobyerno. Baka po silipin, itong mabunyeng kapitan dito ay magkaroon po siya ng absolute disqualification from holding public office. Noong pong July 22, basta na lang siya sumugod sa tindahan na nagsisisigaw at yun daw pong aso ko, pinatay daw yung kanyang mga manok. So sabi ko, huwag kang magsisigaw. Biglang nagmumumura siya at sabi niya, nakita daw niya, sabi ko, may ebidensya ka ba ako kung talagang aso ko ang pumatay? Bakit wala? Kung sana ka, pinicturan mo man lang para may naipakita ka sa akin. Tapos kumuha ng bote ng Red Horse na malaki, ipapalo sa akin. Buti na lang to, yung nandoon naman sa loob yung anak ko. Pagkatapos nung kumusyon namin, tumakbo siya sa barangay para magpa-blatter. Dumaan muna kami sa barangay. Ang sabi po nung taga-blatter doon, hindi na daw kami pwede magpa-blatter at nauna na daw itong lupon na to. Kaya ang ano ko sa kanya, pinag-iinitan niya talaga kami nang hindi ko maintindihan kung bakit. Mga 4 days, nakatanggap po ako ng sumon sa reklamo niya. Pumirma po ako doon, nag-refuse ako na harapin. Ang sabi ko po, kung hindi lang si Kapitan ang haharap dito, hindi ako haharap. Yung anak ko, nakausap ni Kapitan, ang sabi raw sa anak ko, idiretso nyo sa DILG. So, nung si Lupon nag-file ng sinasabing complaint sa barangay, tinanggap at pinadalhan ka pa ng summon, pero nung ikaw ay gusto mag-complaint sana laban kay Lupon, ang sinasabi ay dumiretso ka ng DILG. Yes po, dumiretso na daw po kami ng DILG. Nagtuturoan po sila hanggang sa dumating nga sa punto na nakareceive ako na ako pa ang dinimanda ngayon. Unjust vexation. Sino nagsampa ng kaso? Siya po. Si Lupon nagsampa ng unjust fixation. Opo. So that means nakakuha siya ng certificate to Yun file nga ang action. pinasa ko na hindi naman kami nagtapos. So parang nakikita ko kasi dito, hindi na-address yung sa part ninyo, sa side ninyo. Wala po talaga. Kausapin muna natin itong inireklamong Lupon, yung kabilang panig, na si Jason Rebenque, inireklamong Lupon ng Barangay Molino 4, Bacoor, Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jason. Yes po, sir. Magandang umaga po. Yes, sir. Nangyari po kasi yan, noong July 21 ng hapon, is meron po, ginising po ako ng aking anak at nagkaroon pong aso na 3 na nandoon. Na nandun po sa manukan, sa aking pong lalagayan po ng mga manok na nakatali. Nakita ko, tinawag ko sa tindahan si Aling Linda. Wala po siya. So, naging kasama ko nung umakyat sa taas is yung anak po niya na si Richard Bacani. Nung nandun na po sa taas, nakita po niya yung mga aso. Nakita rin po niya yung mga damages dun sa manok. Ang ginawa po is binugaw yung aso at tumakbo po dun mismo, dun sa lugar po nila pumasok. At ang sabi po sa akin ni Richard Bacani is itatali niya lang yung mga aso. So, ang ginawa ko po yung mga manok na nasaktan is nilagay ko po muna sa kulungan. Tapos pagdating po ng umaga, binisita ko po yung mga manok, namatay na rin po. So, ang ginawa ko po, pumunta ako sa tapat ng bahay nila at sinabi ko na, Aling Linda, pakitali yung mga aso at nakakaperwisyo. So, dahil sa mga salita ko na yun, sumagot to, medyo nagmumura ho talaga sila. Pero asan yung sinasabing video or anything or evidence or ebidensya laban dito sa mag-ina na sinasabi mo yung aso nila nakapatay? So, yung time kasi na yan, hindi sa pagkaganyang pangyayari sa insidente, nandiyan na po siya automatically. Hindi naman mapipicturean kagad o tapasok sa isipan natin na i-video siya, di ba po? Anong kulay ng aso, sir?
Brown, sir. Ma'am, parang ganun namin na nakita na aso. Saka medyo Kasi may- kapitbahay mo naman to si Erlinda. Siguro naman familiar ka sa itsura ng aso nila. Hindi rin, ma'am eh. Sana sabi nga Exactly. po na, Paano nga po makakapunta yung aso doon? Wala naman pakpak yung aso ko para lumipad at kainin yung manok niya. Pwede ba natin ipakita yung video ng bakod? So, ayan yung bakod. Kaninong bakod to? Bakod to ng Siyang mga manok. nagbakod po siya. Nilupon. So, sir, paano po sa tingin ninyo nakapasok ang aso kung nakabakod naman yung sinasabing lugar? yes, sir. Lupa po kasi yan, naghukay po yung aso, papailalim. Alright, kasi, Pero- sir, ang tatanungin ko lang din, nakita mo ba in the act itself, sinasabi mong aso ni Ma'am Erlinda nag-ano sa mga manok? Yes po, yes po. Pero yung aso, di ba, maliit lang naman. Paano niya kakatayin yung ganong klaseng manok? Kinain, sir, kinagat lang naman, sir, na pinatay, namatay yung mga manok sa kagat nila. Ako po talaga, sinasabi ko na rin po, marami pong asong gala. Marami rin pinapunta sa manukan. Ilan yung nakita mo na kinakagat ng aso na to? Sir, nung pag-akit ko kasi, bawat isa, meron na siya nakahiga na eh. May patay na eh. So, sir, nung Nakahiga na, pero nakita mo ba na kinakagat na mismo ng aso yung isa? Yes po. Kaso nga, hindi mo nga kilala yung aso nila Erlinda. Oo, Yung saka sinabi mo inamin nyo na kanina. rin po kasi lupon, marami talagang aso. So parang ang hirap talaga na ituro particular yung aso nila Ma'am Erlinda kung marami talaga na aso dyan. Meron din sinasabi na muntikan mo na daw batukan ng sinasabing bote. Itong si Ma'am Erlinda, totoo ba to? Hindi po. Bakit hindi totoo? Kasi po, nung nakakausap ko siya, nasa labas ako ng tindahan. Opo, saan nakukuha ng bote po? Alam mo, Jason Rebecca, nuknukuhan ka ng sinungaling eh. Kasama mo anak mo. Anak mo na naglabas sa'yo. At hindi lang Hindi unang na pagkakataon natatay tong ang ginawa mo sa anak. magulang ko to. Gaya ng sabi namin, 2006, 2008. Pagkakamali mo, ngayong taon na to, nandito ko. Sa harapan ko, papaluin mo ng bote. Magpakalalaki ka, Jason Rebecca. Ano naman ang ko sa inyo kalaban-laban namin, puro kami senior. Kaya po ako nagpunta ng barangay para may mamagitan, para po patawag sila, para makausap na maayos. Okay. Diba po? Kasi pagka Ikaw ay yung okay, bahay sige, po, sige Sir Jason, sige sandali. Ikaw ay pumunta ng barangay para ipatawag sila? Yes po. Alright. Nagpa-blatter po para ipatawag at magkaroon ng maayos na pag-uusap sana. Etong kabilang panig ay narinig ko gusto din daw magreklamo laban sa iyo. Narinig ko ay tinanggihan daw at sinabi na hindi daw sila makapag-blatter dahil nauna ka na. Yes po, wala naman po tumitigil na mag-complain. Natural lang po. So okay, gusto daw nila mag-complain, sabi mo hindi pinipigilan, pero bakit sila itinuro sa DILG pero tinanggap yung sumbong mo? Hindi ko po nalalaman kung ano po yung bakit. Bakit hindi Diba mo po? malalaman kasama ka Lahat po sa may barangay, karapatan. isa kang lupon? Yes po, lahat po may karapatan. So kapag dating dun sa magsumbong. storya ng aso, napakagaling mo magkwento, pero kapag dating sa usapin ng proseso sa barangay, wala kang alam? Yes po, dapat ang Yes po, wala kang proseso alam. ng barangay may kanya-kanyang trabaho. Hindi, sagutin mo lang. Yes po, wala kang alam sa proseso ng barangay. Alam. Okay, alam mo pala. So Alam ko, ikwento mo sa amin hindi. bakit na nang nangyayari na kung saan itinuro sila sa DILG. O hindi ko rin po alam yung ganyan bakit. Ay, Ano ba talaga? Ang nakita namin dito, ikaw yung nakapagsampa ng kaso laban dito kay Ma'am Yes, po. Erlinda for unjust vexation. Ibig sabihin, ikaw yung kinatigan ng barangay, binigyan ka ng certificate to file action. So ano ba, itong mag-ina, wala silang nagawa sa reklamo nila kasi binato daw sila sa DILG. Wala namang nangyari kasi binaba sa barangay. Anong nangyari sa barangay? Hindi mo alam? Yes po, alam ko O talaga. ano nga nangyari? O yung pong pag-guiding po sa pagsasabi sa kanila kung dapat pumunta sa DILG, hindi po sa akin ang galing. O hindi ko po alam kung sino yung nagsabi sa kanya ng gano'n, di ba po? siguro makakausap pa natin May itong sa kabilang linya, pagka-pilosopo itong itong si Kapitan Cap Jeffrey Campania, Barangay Molino 4, Bacoor, Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Kung saan narinig ko daw yung complaint nitong kabilang panig ay tinanggihan ng inyong barangay at sinasabi na sa DILG na lang nila diretso at i-file. Bali, nung time na magkakaharap po kami doon, si Nanay Linda, si Pio Nino, at saka si Jay Rebenque, nabanggit nga po nila yan na sinabi, hindi raw po tinanggap yung kanilang reklamo or platter. Sabi ko, kung talagang totoo na hindi tinanggap, natural lang na pagkukulang yung aming empleyado. Dapat i-disiplina. Pinatawag ko naman doon at nagkalinawan naman sila na kaya pa, hindi pala totally na hindi tinanggap. Kundi, kaya rin sila may blatter na ipakita ngayon, tinanggap naman po siya. Ang nangyari lang, nung dumating po sila ay meron pa hong
kliyente nakaharap. Kapitan, ang punto rito, tinanggihan nyo muna, tsaka nyo tinanggap. Dapat po, hindi tinatanggihan kasi residente nyo to eh. Yun yung pinupunto namin. Totoo na itama nyo yung pagkakamali, tinanggap nyo yung blatter, pero wag natin kalimutan na tinanggihan nyo muna bago nyo tanggapin. Tama po, Kapitan? Konti paliwanag lang po. Ganito po kasi yun. Kap, kanina ka pa nagpapaliwanag. Ang dami-dami mong satsat. Hindi ko maintindihan kung sinasagot mo yung tanong namin o hindi. Ang ibig sabihin ko, Kap, bakit nyo kailangan iba to sa DILG kung nung una pa lang tinanggap nyo na lang yung mga complaint ng dalawang panig? Di ba po ba? Sir, ganito po. Yung po tumatanggap po kasi ng ating reklamo o yung blatter, nandun po sa isang opisina. Bali, wala naman po ako doon. Papalusot ka na eh. Sabi mo kanina, alam mo, kaya mo nga binabato sa DILG. Ikaw mismo nagsasabi, bakit ngayon biglang tinatanggihan mo at sinasabi, sir, nandun po sa isang office, hindi ko po alam yan. Ano ba talaga? Di ba yung lupon is appointed ng chairman? Bakit idediretso sa DILG? Hindi ba dapat ang kapitan ang mismo magpapatawag kung may kinasangkutan ang tao niya na nirereklamo ng mga residente sa barangay mo? Di ba po ba? Kung sakali may sinasabi na merong reklamo laban sa inyong lupon, di ba dapat your responsibility and your leadership should be ipapatawag mo yung tao mo? They are not elected officials, they are appointed. Appointed by you. So kung may isang taong responsable or responsible tungkol dito sa tao na lupon na to, di ba dapat ikaw? Ako, sir. So anong gagawin mo ngayon na kung saan nagkaroon ng problema, sinasabi yung aso or kinain man yung manok, kinagat, pinatay, and so what and so forth. Pero yung mismong process, Kap, doon ako nakafocus eh. Wala na ako masyadong kiber doon sa nangyari in the first place na wala naman ebidensya itong lupon na kung sinasabi ay kanyang kasabihan lamang, wala man lang picture, walang kahit anong witness, wala man lang ebidensya. Madali mag-akusa. Pero the burden of proof is with the accuser. I do not understand bakit hindi tinatanggap ng barangay itong kabilang panig na mag-complain sila, binabato sa DILG pa. Di ba dapat ang barangay ang magsosolve ng problem to mediate the problem? Bali, ganito po, tinanong ko rin po sila, ano po yung gusto nilang mangyari. Bali, isa po sa hiniling nga po nila roon, ay yung matanggal po sa posisyon si Justice J. Ngayon, ito naman po yung sinabi ko. Bali, ang sinabi ko, at malinaw na po sinabi ko sa kanila, nasa ngayon, hindi ko basta-basta matatanggal. Ganito po, sabi ko, idadiretso ko na sa session para na sa ganoon, ay magkaroon na po kami ng desisyon tungkol sa kanilang kahilingan. Panig na panig. Ay, nako. Hindi basta matatag. Ay, nako, sige. Bitag resident lawyer. Attorney, no, medyo nakakatawa lang ang ganitong klaseng pangyayari. Ano po ang sa tingin at nakikita ninyo dito? Lahat ng mga kapitan ng barangay, lahat ng mga nasa lupon, at kung sino-sino pa, pati mga kagawan. May pagka po kayo nasa barangay, meron kayong kapangyarihan tinatawag na katarungan pambarangay law. At tama po yung kanina pa, inuulit-ulit ni Ginoong Carl Tulfo, hindi kayo pwedeng mamili ng demanda na inyong tatanggapin. Kung may nauna nang nagdemanda sa inyo at yung dinemanda niya, magsasampa din ng kaso, tanggapin din ninyo. Yan po nakalagay, Republic Act 7160, Local Government Code of 1991, partikular sa mga artikulo niyang may kinalaman sa katarungang pambarangay law. Layunin po ng batas na ito, 1991 pa nga po ito, na ang barangay ang magsisilbing daluyan ng kalutasan kung magkakaroon ng arigluhan. Wala po sa karapatan, wala po sa tungkulin ng barangay na dalhin sa DILG o di kaya sa Barangay Operation Center o di kaya doon sa munisipyo. Bawal po yun, Ginoong Carl Tulfo. Pagka po gano'n ang ginawa ni Kapitan, ang tawag po dyan, abdication of duty. Pagtanggi, nagampanan ng kanyang tungkulin. Dahil dyan, Ginoong Carl Tulfo, grapo yan. Graft and corruption dahil sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin, nakagawa siya ng hindi makatwirang pinsala sa gobyerno dahil hindi niya tinutupad ang batas ng gobyerno. Baka po silipin itong mabunyeng kapitan dito sa ganitong pananagutan ay magkaroon po siya ng absolute disqualification from holding public office. Yung po ang katotohanan, Ginoong Carl Tulfo. Tungkulin po ng kapitan na panatilihin yung pagiging parehas, impartial ng proseso ng barangay. Kasi doon po mabubuhay ang tiwala ng sambayanan sa barangay authorities. Yung nakikita nilang walang kinikilingan
walang kinakampihan. Kasi nga po, ito po yung first line of amicable settlement. Batay po sa Republic Act 7160. At yan po itong tungkulin ng barangay. Kung nakikita po ng partido, ginawang Carl Tulfo, mga kababayan sa ipabitag mo, si Ben Tulfo, na itong itinalaga ni Kapitan, alam ng kakampi sa kabila, may karapatan po si partido na humiling ng ibang lupon. Ganun po yun, ginawang Carl Tulfo. Yes. On the side naman dito sa sinasabing akusasyon na wala masyadong ebidensya at tinanggap ni barangay yung sinasabing complaint at pinasomon kaagad. Anong sa tingin niyo, attorney, yung mga ganitong klaseng pangyayari at talaga mababahira ng sinasabing barangay nito? Yung po tinatawag na pet animals liability. Kung sakali man po, na talagang magnanais yung mga nagre-reklamo sa ating dito, na mga panagot, yung Carl Tulfo, yung pong may-ari ng kanilang ng mga aso na nakapatay, o manok na nakapatay, o ano bang alaga na nakapatay, o nakagawa ng pinsala sa kapwa. Abay, meron po tayo kung mga kondisyon ng batas. Tawag po dyan, pet animals liability. At ang kinabanggit po dyan, yung pong may-ari ang may tungkulin na magbigay ng reparations o ng danyos perjuicios sa pinsalang idinulot ng kanilang mga alagang hayop. Yun ang Carl Tulfo. Yes, no, very much clear yan, attorney, and very well said. But of course, before, I think, attorney, na ba mamasabihan na talagang may ginawa ang kanilang mga alaga, kailangan po muna talaga mapatunayan, which then again, babalik po doon sa napag-usapan. So, attorney po, maraming salamat po sa inyong pagbibigay panig ngayong araw sa programa. Maraming salamat po, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ginong Carl Tulfo. Maraming salamat po kay Ginong Ben Tulfo sa pagbibigay daan kay Batas Mauricio dito po sa ating pakikiisa sa paggawa ng tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ben Tulfo po, abuso. Maraming salamat, Ginong Carl Tulfo. Kapitan, nandiyan ka ba? Narinig mo ba yung sinabi ng aming abogado tungkol sa ano ba dapat ang responsibilidad at dapat gawin ng ating barangay kapag dating sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Nadinig ka naman po. Alright, sana maging aral to sa iyo at ayaw na namin makarinig ng kung ano pang reklamo laban sa inyong barangay at sa mga kung sino nyong lupon sa lugar ninyo na manggagaling dito sa mag-ina at kung sino man na pamilya pa. Nakuha nyo? Opo, sir. Salamat. Alright. Sige, balikan natin itong mag-ina. Anong sa tingin yung... Yung DIULG, sinabi rin po sa amin na siguro hindi alam ni Kapitan yung gagawin. Ngayon, mukhang alam na niya. Tingnan natin kung i-apply niya yung narinig niya kay Attorney Batas. Pero mami, gusto lang namin ulitin na karapatan ng kabilang kampo magsampa na laban sa inyo. Pero karapatan nyo rin magsampa laban sa kanila. Balikan natin si Lupon. Alright? Lupon, nandiyan ka pa? Jason? Yes, sir. Yes, sir. Anong masasabi mo doon sa nasabi ni Attorney Batas Mauricio tungkol dito sa pangyayari? Yes, sir. Sa akin, sir, tuloy na lang natin kung ano po yung mapag-uusapan. Hayaan po natin yung korte mag-desisyon kung may pagkakamali nga po ako nagawa. Hayaan yung korte magdesisyon pero hindi ka ba naniniwala na posible may pagkakamali ang inyong barangay doon sa paghawak ng sinasabing mga complaints at pagtanggap ng mga complaints? Sir, para sa akin kasi, sir, sa tingin ko nasa tamang procedure naman po yung So nasa tama pa rin kayo. Kahit mismo sinabi na ng aming abogado na kayo ay nasa mali. Karapatan ko rin lang po dahil ako po yung naperwisyo kaya po ako nagre-reklamo. Ganun, ikaw yung naperwisyo. Itong kabilang panig, hindi tinanggap yung complaint, ikaw pa rin naperwisyo. Na hindi ko sinasabi na yung akusasyon mo mali. Ang sinasabi ko, prove your accusation. At the same time, dapat tanggapin ng barangay ang kabilang panig dahil meron silang karapatan. Hindi lang ikaw yung i-cater dahil kiniklaim mo na ikaw yung naperwisyo. Kung nakinig ka kay Attorney Batas kanina, maiintindihan mo kung saan nagkamali ang inyong barangay. Mismong kapitan sinabi na pakikinggan niya yung sinabi ni Attorney Batas at mismo yung pag-complain itong mag-ina tungkol sa iyo ay pakikinggan at iimbestigahan niya. Nakuha mo, Lupon? Yes po. Alright, Lupon, sige, ganun na lang. Kung ayaw mo pa rin, hindi naman kita may pipilit. Well, maraming salamat na lang sa iyo. Dito tayo nagtatapos sa sumbong na to at huling paalala sa ating mga barangay officials at sa lahat ng mga opisyales sa gobyerno. Public service and public office is public trust. Kinakailangan natin serbisyohan ang ating mga kababayan. It's always the people first before ourselves. Ayan ang kailangan natin intindihan kasi kung hindi, ay talagang magkakaroon ng sinasabing abuse of authority and pagpapabaya sa ating mga kababayan, which is number 1 na pinapabayaan natin. And yan ang gusto namin mangyari dito sa hashtag Ibubitag Mo. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong ang serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban kay Digiwan. Ito ang hashtag Ibubitag Mo.